Nagsisimula ang pelikula noong 1960 sa Bronx, isang lugar kung saan nakatira at nagtatrabaho ang maraming Italian-American. Ang lugar na ito ay kontrolado ng isang gangster na nagngangalang Sonny. Noong panahong iyon, nakatira doon ang driver ng bus na nagngangalang Lorenzo kasama ang kanyang 9 anyos na anak na si Calagero. Isang araw, ibinaba ni Lorenzo si Calagero sa harap ng kanilang apartment kung saan naghihintay sa kanya ang kanyang ina na si Rosina. Imbes na pumasok si Calagero sa kanilang bahay, pumasok si Calagero sa isang bar sa tabi, na pag-aari ng isang gangster group. Ang bar ay pinamamahalaan ng isang lalaki na nagngangalang Tony, ngunit ito ay talagang pag-aari ni Sonny. Upang itago ang kanyang mga ilegal na gawain, si Sonny ay may ilang mga pinagkakatiwalaang katulong, kabilang ang isang lalaking nagngangalang Jimmy. Habang pinagmamasdan ni Calagero ang mga gangster, bigla siyang sinunggaban ng mama niya at pinagalitan siya sa labas ng bar. Maya-maya, pag-uwi ni Lorenzo galing sa trabaho, pinaalalahanan niya si Calagero na huwag nang pumasok ulit sa bar. Sa sandaling iyon, ayaw ni Lorenzo na maging kriminal ang kanyang anak, gusto niyang lumaki siyang tapat na tao. Kinabukasan, nakita ni Calagero at ng kanyang dalawang kaibigan na sina Slick at Mario si Sonny na nangongolekta ng pera sa isang tao. Pagkatapos noon, may nakita silang bus na may sakay na mga itim na estudyante. Doon, nagalit si Slick dahil akala niya ay papasok na sila sa kanilang lugar. Sinabihan siya ni Calagero na huwag pansinin ang mga ito dahil dumadaan lang sila pagkatapos ng klase sa paaralan, ngunit nagsimulang sumigaw sina Slick at Mario ng mga racist na insulto at pag-atake sa kanila. Sa sandaling iyon, nakita ito ni Lorenzo at tinawag si Calagero para tumigil. Habang nakaupo si Calagero sa hagdan, nakita niya ang isang lalaki na umatake sa kotse ng isa pang lalaki dahil sa pagkuha ng kanyang parking spot. Biglang binaril ni Sonny ang lalaking umaatake sa sasakyan. Napansin tuloy ni Sonny na nakita ni Calagero ang lahat. Mabilis na hinihila ni Lorenzo si Calagero papasok sa kanilang apartment. Hindi nagtagal, dumating ang dalawang detective sa kanilang apartment. Sinabi nila na nakita ng mga tao si Calagero sa pinangyarihan at nais niyang tukuyin kung sino ang may hawak ng baril. Sa labas, nahuli na ng mga pulis si Sonny at ang kanyang mga tauhan. Nang pagkakataon na ni Calagero na kilalanin ang bumaril, sinabi niya sa mga opisyal na wala sa kanila ang nagpaputok ng baril. Dahil dito, lahat sila ay pinayagang umalis. Nang maglaon ay tinanong ni Calagero ang kanyang ama kung tama ba ang kanyang ginawa. Sinabi ni Lorenzo na tama ang ginawa niya para sa isang masamang tao, na ikinalito ni Calagero. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Lorenzo na minsan sa buhay kailangan mong gawin ang mga bagay kahit alam mong mali, at maiintindihan ito ni Calagero kapag siya ay lumaki. Kinabukasan, nang ibinaba ni Lorenzo si Calagero, nakita niyang ngumiti si Sonny bilang pasasalamat. Hindi nagtagal, sumakay si Jimmy sa bus at sinabi niya kay Lorenzo na labis na nagpapasalamat si Sonny na hindi nila siya sinumbong sa pulisya. Doon, inalok ni Jimmy si Lorenzo ng trabaho bilang isang driver na may mataas na sweldo, ngunit magalang na tumanggi si Lorenzo dahil ayaw niyang masangkot sa mga kriminal na gawain ni Sonny. Makalipas ang isang buwan, habang inaayos ni Calagero ang kanyang bike, dinala siya ng isa sa mga tauhan ni Sonny sa isang bar para makipagkita kay Sonny. Doon, hiniling ni Sonny kay Calagero na tumulong sa paghahain ng mga inumin sa bar dahil hindi pumayag ang kanyang ama na magtrabaho sa kanyang organisasyon. Mula sa araw na iyon, pagkatapos ng klase sa paaralan, nagtrabaho si Calagero sa bar at nakakuha ng maraming tip nang hindi nalalaman ng kanyang mga magulang. Habang nagsusugal ang mga mobsters, tinawag ni Sonny si Calagero para pagulungin ng ilang beses ang dice. Noong panahong iyon, nanalo si Calagero ng 11 sunod-sunod na round, na kumita ng malaking pera para kay Sonny. Pagkatapos ng laro, nagbigay ng tip si Sonny kay Calagero at binigyan siya ng bagong pangalan na si. Itinuring pa niya si Si na parang sariling anak. Sa pagkalat ng balita, napansin ni Si na iba ang pagtrato sa kanya ng mga tao. Pagkatapos ay binigyan siya ng tindero ng isang bag ng peach na dati ay pinapagalitan siya, at hiniling ng tindero sa kanya na sabihin kay Sonny ang tungkol sa mabuting gawa. Gayunpaman, nalaman ng mga magulang ni Si ang tungkol sa pera at tinanong kung saan ito nanggaling. Inamin ni Si na nagtrabaho siya kay Sonny. Nang marinig ito, nagalit si Lorenzo at gusto niyang ibalik ang pera, ngunit iminungkahi ni Rosine na magagamit nila ito. Sa kabila nito, tumanggi si Lorenzo na gamitin ang pera mula kay Sonny kahit na ito ay nakuha ni Si sa pamamagitan ng pagsusumikap.
Nang makarating sila sa bar, inilapag ni Lorenzo ang pera sa mesa ni Sunny at sinabi sa kanya na hindi na magtatrabaho sa kanya ang kanyang anak. Sinabihan ni Sunny si C na maghintay sa labas habang nag-uusap sila ni Lorenzo. Sinabi ni Sunny kay Lorenzo na iginagalang niya siya ngunit binalaan siya na huwag na ulit magsalita ng ganoon. Ipinaliwanag ni Sunny na ang perang binigay niya kay C ay pantulong sa mga bayarin sa paaralan, dahil nagmamalasakit siya kay C tulad ng sarili niyang anak at alam niyang hindi gaanong malaki ang kinikita ni Lorenzo bilang driver ng bus. Gayunpaman, napansin ni Lorenzo na nagbago ang ugali ni C at hiniling niya kay Sunny na layuan ang kanyang anak. Nagalit dito si Sunny at pinalayas niya si Lorenzo. Sa pag-uwi, nagalit si C dahil ibinalik ang pera at sinigawan ang kanyang ama. Sinampal siya ni Lorenzo at sinabi niya na ang pera ay nanggaling sa masamang tao. Inulit ni C ang sinabi ni Sunny tungkol sa mga manggagawang mahina ang loob. Sumagot si Lorenzo na hindi niya tinutukan ng baril ang sinuman at araw-araw siyang nagsumikap para kumita ng tapat. Ipinaliwanag niya na ang isang matigas na lalaki ay talagang isang matapat na tao at hindi magagawa ni Sunny iyon nang hindi gumagawa ng mga ilegal na bagay. Hindi rin daw iginagalang ng mga tao si Sunny, natatakot sila sa kanya, at iba iyon. Pagkatapos ay humingi siya ng tawad sa pagsampal kay C at sinabing maiintindihan ni C kapag lumaki na siya. Makalipas ang 8 taon, malapit pa rin si C kay Sunny at madalas siyang kasama. Ngayon si C at ang kanyang mga kaibigan ay may isang gang na tinatawag na Deuces Wild kung saan sila tumatambay ng walang ginagawang kapaki-pakinabang. Isang araw may nakita silang sasakyan na may mga itim na nagmamaneho, na ikinagalit ng kanyang mga kaibigan, ngunit sinabihan sila ni C na dumadaan lang sila at walang dahilan para mag-alala. Maya-maya, tinawag ni Lorenzo si C para samahan siya sa bus. Habang nasa bus napansin ni C ang isang itim na babae na nakatingin sa kanya kaya hindi niya masyadong pinapansin ang sinasabi ng kanyang ama. Maya-maya, bumaba ang dalaga sa itim na kapitbahayan, tinapos ang kanyang pagtingin kay C. Pagkababa ng bus, nakita niya ang isang lalaki na nagngangalang Louie na may utang sa kanya na $20 ngunit hindi nagbayad. Habang sinusubukan niyang habulin si Louie, tinawag siya ni Sunny. Doon, sinabi ni Sunny kay C na hindi sulit ang pananakit ng isang tao na may utang lamang na $20 at pinayuhan siyang kalimutan na ang utang na iyon. Sinabi ni Sunny na dati ay nakulong na siya ng 10 taon. Sa panahong iyon, nagbasa siya ng isang libro tungkol sa pamumuno, na naging dahilan upang piliin niya ang lugar na ito para magnegosyo. Ang pamumuhay sa isang lugar kasama ang ibang mga Italyano ay nagpadama sa kanya na konektado at mabilis niyang nakayanin ang mga problema. Araw-araw siyang nakikita ng mga tao at nadama nilang ligtas sila, na naging dahilan para magustuhan nila siya. Pero kung may gumawa ng mali, kikilos si Sunny kaya naman kinatatakutan siya ng mga tao. Sa sandaling iyon, naniniwala si Sunny na mas mabuting matakot sa kanya ang mga tao kaysa mahalin siya ng mga ito dahil mas tumatagal ang takot. Ngunit para matiyak na hindi siya kasusuklamin ng mga tao, pinakitunguhan niya sila ng maayos sa loob ng mga limitasyon. Naputol ang kanilang pag-uusap nang dumating ang isang motorcycle gang sa bar ni Sunny. Sa loob, sinubukan ni Jamie na paalisin ang mga ito dahil mukhang magulo sila. Gayunpaman, nagalit ang gang, ngunit hinayaan sila ni Sunny na manatili at uminom. Sa kasamaang palad, nagdudulot sila ng gulo sa pamamagitan ng pagbuhos ng beer, hindi alam na ang bar ay pag-aari ng mafia. Nang makita ito, magalang na hiniling ni Sunny na umalis sila, ngunit tumanggi sila at ininsulto siya. Pagkatapos ay inilock niya ang pinto at sinabi sa kanila na hindi sila maaaring umalis. Napagtanto ng gang na nagkamali sila, at lumitaw ang iba pang miyembro ng mafia, na humantong sa isang away. Isang gabi, nag-alok ng baril ang isang binata kay C at sa kanyang barkada. Naputol ang kanilang deal nang dumating si Sunny doon. Sinampal ni Sunny ang binata dahil sa pagdadala ng panganib sa kanyang lugar at itinaboy ito, maliban kay C. Di nagtagal, sinabi ni Sunny kay C na ang paggamit ng baril ay hindi magiging tunay na lalaki. Nagbabala siya na guguluhin lang siya ng mga kaibigan ni C at pinayuhan niya si C na huwag sumunod sa kanyang yapak dahil hindi para sa kanya ang buhay ng mafia. Kinabukasan sa school, nagulat si C nang makita niya ang babae mula sa bus. Noong gustong tumambay ng mga kaibigan niya, sinabi ni C na kailangan niyang mag-aral para sa exam pero pinuntahan pala talaga niya ang dalaga.
Hindi sigurado kung paano sisimulan ng isang pag-uusap, nabuhayan siya ng loob ng ipakilala ng dalaga ang kanyang sarili bilang si Jane at sinabing gusto niya ang mga Italyano. Pag-uwi papunta sa bahay ni Jane, napagkasunduan nilang manood ng sine sa susunod na araw. Pagpasok nila sa itim na kapitbahayan, kailangan niyang huminto at hayaang umuwi si Jane ng mag-isa. Sa kasamaang palad, may mga taong nang bastos sa kanya dahil maputi siya. Maya-maya, si C ay tumatambay kasama ang kanyang mga kaibigan. Nagalit sila nang makakita sila ng mga itim na nagbibisiklete sa kanilang lugar. Doon, sinubukan niyang sabihin sa kanyang mga kaibigan na ang mga taong iyon ay hindi nagdudulot ng anumang gulo at pabayaan sila, ngunit hindi nakinig si Slick at nagsimulang makipag-away. Sa kabilang banda, si C, na ayaw makipag-away, ay nagpanggap na tinutulungan ang kanyang mga kaibigan habang sinusubukang iligtas ang isang itim na lalaki. Doon, pinrotektahan niya ang itim na lalaki hanggang sa tumakas silang lahat nang may nagbabala sa kanila na darating ang mga pulis. Nang malaman ni Sunny na si C at ang kanyang mga kaibigan ay nagdadabog, nagalit siya at binalaan si C na layuan sila. Inamin ni C na talagang ayaw niya sa mga itim ngunit gusto niya ang babaeng may maitim na balat. Ayaw niyang malaman ito ng kanyang mga kaibigan, ngunit doon ay sinabihan siya ni Sunny na huwag pansinin ang kanyang mga kaibigan, sinabing magkakagulo sila at mas mahalaga ang dalaga. Pinayuhan niya si C na sundin ang kanyang puso at inalok pa ang kanyang sasakyan para mapabilib si Jane, ngunit iminungkahi niya na bigyan siya ng pagsubok ni C. Para sa pagsubok, kailangan niyang buksan ang pinto ng kotse para kay Jane, isara ito pagkatapos niyang makapasok, pagkatapos ay maglakad papunta sa likod ng kotse. Kung hindi buksan ni Jane ang pinto para sa kanya mula sa loob, dapat kalimutan na ni si Jane. Sa oras na iyon, naniniwala si Sunny na ang pagsubok na ito ay magpapakita kung siya ay isang taong nagmamalasakit o gusto lang magsaya. Samantala, sa bahay, sinabi ni C sa kanyang ama ang tungkol sa isang kaibigan na nakikipag-date sa isang itim na babae at humingi ng kanyang opinyon. Sinabi ni Lorenzo na hindi niya iniisip ang iba't ibang kulay ng balat ngunit naniniwala ang mga tao na dapat magpakasal sa kanilang sariling lahi. Ikinadismaya ito ni C dahil ibang-iba ang pananaw ng ama niya kesa kay Sunny. Sa araw ng date, ginamit ni C ang sasakyan ni Sunny para makipagkita kay Jane. Nilock niya ang magkabilang pinto gaya ng bili ni Sunny. Pagdating ni Jane, mukhang masama ang loob niya. Sinabi niya kay C na ang kanyang kuya ay binugbog ng ilang mga Italyano. Noong panahong iyon, sinabi ni C na wala siya doon, ngunit isinama ni Jane ang kanyang kapatid upang makita kung kasali si C sa pambubugbog. Nang bumaba ang kanyang kapatid sa kotse, kinilala niya si C bilang isa sa mga umaatake. Ito ay humantong sa isang pagtatalo, at sa kanyang galit, si C ay hindi sinasadyang nagsabi ng isang racist na bagay na agad niyang pinagsisihan. Nang marinig iyon, lumayo si Jane at ang kanyang kapatid na malungkot. Maya-maya pa ay ibinalik na ni C ang sasakyan ni Sunny at pinagmamasdan siya ni Lorenzo mula sa bintana. Doon, tinanong ni Sunny kung bakit nakabalik kaagad si C at ang sabi ni C ay magulo ang unang date niya. Samantala, sa bahay, pinaalalahanan ni Lorenzo si C na layuan si Sunny, sinabing walang tiwala si Sunny sa sinuman at sasaktan niya si C kung siya ay magkakamali. Ngunit tinawag ni C na loser ang kanyang ama at mga ninuno. Nang maglaon sa kanilang tagpuan, sinabi ng mga kaibigan ni C na sinira ng mga itim na tao ang kanilang tagpuan at gusto nilang maghihiganti. Saktong dumating si Sunny at nagtakbuhan ang mga binata. Doon, galit na nagtanong si Sunny kung saan dinala ni C ang kanyang sasakyan dahil may bomba ito nang ibalik ito ni C. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni C ng tapat ang lahat na nagsasabing hinding-hindi niya magagawa, hinding-hindi niya may pagkanulo si Sunny na parang ama sa kanya. Pag-alis niya, nakita siya ni Lorenzo at tinanong niya kung ano ang ginagawa nila sa kanyang anak. Hindi nagtagal, inutusan ni Sunny ang kanyang mga tauhan na bugbugin si Lorenzo at binalaan siya na bantayan ang kanyang bibig sa susunod. Samantala, nakipagkita si C sa kanyang gang na nagpaplanong maghihiganti. Sa daan, ipinakita sa kanya ng kanyang kaibigan ang mga Molotov cocktail at armas na ikinabahali ni C ngunit ayaw niyang magmukhang duwag. Sa kabutihang palad, sa isang pulang ilaw ay nagpakita si Sunny at sinabihan si C na lumabas sa kotse. Nang sinubukan siyang pigilan ni Slick, binugbog siya ni Sunny at hinihila si C palabas. Bago umalis, binalaan ni Sunny ang mga kaibigan ni C na layuan si C. Sa bar, sinabi ng isa sa mga tauhan ni Sunny kay C na may isang babae na naghahanap sa kanya.
Napagtantong si Jane iyon, hinanap siya ni C. Doon, sinabi sa kanya ni Jane na inamin ng kanyang kapatid na sinubukan niyang tulungan siya. Pagkatapos ay ibinahagi niya ang kanyang damdamin kay Jane. Nang banggitin muli ni Jane ang kanyang kapatid, naalala ni C ang mga plano ng kanyang kaibigan at hinimok siya na umalis. Nang buksan ni Jane ang pinto para sa kanya, natuwa siya dahil tumugma ito sa sinabi sa kanya ni Sunny noon. Samantala, si Slick at ang gang ay pumasok sa itim na kapitbahayan at nagsimulang umatake. Habang papaalis sila, may naghagis ng hindi sumabog na Molotov cocktail pabalik sa kanilang sasakyan, dahilan para sumabog ito kasama si Slick at ang kanyang mga kaibigan sa loob. Maya-maya, dumating sina C at Jane sa isang eksena kasama ang pulutong ng mga tao at mga opisyal. Nakita nila ang katawan ng mga kaibigan ni C na nakahandusay sa lupa. Hindi sigurado si C kung matutuwa siya dahil buhay siya o malungkot dahil namatay ang kanyang mga kaibigan. Nagpasalamat siya na pinalabas siya ni Sunny sa sasakyan kanina. Bigla niyang naalala ang bomba na binanggit ni Sunny at nag-alala siya na nasa panganib ang buhay nito. Kaya, nagmamadali siyang bumalik sa bar. Pagdating niya doon, naabutan ni C na nagkaroon ng party si Sunny. Habang naglalakad si C sa crowd may nakita siyang tao na may malamig na ekspresyon na papalapit kay Sunny. Doon ay sinubukan niyang sumigaw ng babala, ngunit huli na dahil binaril ng binata si Sunny. Ang binata pala ay anak ng lalaking pinatay ni Sunny sa parking lot 8 taon na ang nakararaan. Sa libing ni Sunny, napansin niya ang mga gangster na casual na nag-uusap na tila walang pakialam sa pagkamatay ng kanilang leader. Pagkaalis ng lahat, napagtanto niyang totoo ang lahat ng sinabi ni Sunny sa kanya. Maya-maya, may lumapit na lalaki kay C. Ang lalaking ito ang iniligtas ni Sunny sa parking lot 8 taon na ang nakararaan at isa ring leader ng mafia. Sinabi niya kay C na sasakupan na niya ang lugar at inanyayahan si C na puntahan siya kung sakaling kailanganin niya ang anumang bagay, tulad ng ginawa niya kay Sunny. Nang maglaon, pumunta si Lorenzo sa libing upang ipahayag ang kanyang pakikiramay at nagpasalamat kay C. Sa pagkakataong iyon, pinahahalagahan niya si Sunny sa paglayo ni C sa kanyang mga kaibigan, na nagligtas sa kanyang buhay. Mula sa gabing iyon, sa wakas ay naunawaan ni C na ang mga pagpipiliang ginagawa ng mga tao ay tumutukoy sa kanilang landas sa buhay. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.